Mahigpit ang hawak ni Kyoto sa babasaging baso habang nakatingin sa dalawang tao na nag-uusap sa labas ng gate ng mansyon. Kung nakamamatay lang ang tingin, baka bumulagta ng dalawa ng mga sandaling iyon. Hanggang sa maya-maya pa'y naghiwalay na rin ang dalawa. Pumasok na si Ami sa loob at umalis na rin ang lalaking kasama nito. Sandaling nag-isip si Kyoto, parang may bumubulong na demonyo sa kanyang isip na kumprontahin ng dalaga. Natanungin ito kung bakit madaling araw nang umuwi at may kasama pang lalaki. But Kyoto restrained himself. What right did he have to confront her? She wasn't even his sister, and even less so, she wasn't his girlfriend to interfere in her personal life. Ngunit marahil sa epekto ng alak na nainom, ay kusang kumilos ang katawan ni Kyoto. Mabilis siyang nagtungo sa hallway at inabangan ang pagdaan ni Ami. Tulog ng lahat ng tao sa mansyon. Kaya naman kampante si Kyoto na walang makakakita sa kanya ng mga oras na iyon. Isa pa, gusto lang naman niyang kausapin si Ami tungkol sa isang bagay at wala siyang balak na kung ano. Samantalang pagpasok ni Ami sa mansyon ay lihim siyang nagpasalamat dahil maliban sa mga security personnel at bodyguards ay wala ng iba pang gising ng mga sandaling iyon. Kapag nagkataon, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang pag-uwi niya ng madaling araw. Maingat at marahan ang bawat hakbang ni Ami habang umaakyat sa malaking hagdan. Panay din ang lingon niya sa paligid na para bang isang kawatang nag-iingat na mahuli. Nang sa wakas ay makarating ng second floor ay nakahinga ng maluwag si Ami. Tuloy-tuloy at nagmamadali niyang tinalunton ang madilim na hallway. Sa pagmamadali, hindi napansin ni Ami ang isang figura ng tao na nakatayo at nakasandal sa pader dahilan para matalisod siya at muntikan ng matumba. Mabuti na lang, mabilis siyang nasalo ng taong yon, kaya sa halip na sa sahig siya lumagapak ay sa bisig nito siya naglanding. "Why are you in such a hurry? Are you afraid someone will see you coming home late?" Sa anong pamilyar na tinig, kaagad nakilala ni Ami ang boses na yon kaya ganun na lang ang pagkagulat niya. Dali-dali siyang kumuwala sa pagkakayapos nito, saka umayos ng tayo. Kasabay nun, malakas din ang kabog ng kanyang puso, lalo pat nasamyo niyang amoy alak ang lalaki. Ikaw pala, Kuya Kyoto. Bakit gising ka pa?" Kumakabog ang dibdib at nauutal na tanong ni Ami sa lalaki. Umayos ng tayo si Kyoto at sinadya niyang iharang ang katawan sa hallway, nang sa ganun hindi ito makalusot sa kanya. Gusto niya itong kumprontahin kahit hindi niya alam kung para saan. She just felt like he was her boyfriend and he caught her with another man. "I'm waiting for you," ani Kyoto sa namamaos na tinig. "Ha? Bakit naman?" Puno ng pagtatakang tanong naman ni Ami, bagamat kinakabahan pa rin. Sandaling namagitan ng katahimikan sa pagitan ng dalawa na para bang nagpapakiramdaman sa isa't isa. Kapwa ang marahan nilang paghinga, ang tanging maririnig sa paligid ng mga sandaling iyon. "Who's that guy? Is he your ex?" Pinag-isipan talaga ni Kyoto ang tanong na yun at bahala na kung ano pang isipin nito sa kanya. He just wants to know what their relationship is. Samantalang hindi naman inaasahan ni Ami na itatanong yun ng lalaki kaya nagulat siya. Bakit naman kaya gusto nitong malaman kung ano ang relasyon niya kay Jake? Nagagalit kaya ito dahil iniwan niya ito kanina sa dinner nila? Nang maisip iyon ay nakaramdam ng guilt si Ami. Basta na lang kasi siyang umalis at hindi nagpaalam kaya marahil ay galit ito ng mga sandaling iyon. Nang hindi sumagot ang dalaga ay biglang umahon ng inis sa dibdib ni Kyoto. Kaya naman basta na lang niya itong hinapit sa bewang at kumilos upang isandal ito sa pader. Nagulat ang babae sa ginawa niya pero wala siyang pakialam ng mga sandaling iyon dahil parang may sariling buhay ang kanyang mga kamay at kusang kumikilos. Ang mga ito, ano bang ginagawa mo?" Gulat namang tanong ni Ami. Dahil basta na lang siyang hinapit sa bewang na lalaki at isinandal sa pader. Napakalapit din ito sa kanya. Kaya malaya niya nasasamyo ang pinaghalong alkohol at mint na hininga nito. Bigla-bigla ay parang naakit siyang halikan ang lalaki ng mga sandaling iyon. I said, "Who's that guy?" "He's Jake, my ex-boyfriend."
Umigting ang panga ni Kyoto dahil sa narinig na halatang hindi niya nagustuhan ang isinagot nito. Saan kayo nagpunta? Bakit ngayon ka lang umuwi? Wait! Bakit mo ba ako tinatanong? Boyfriend ba kita? Gulong-gulo na kasi si Ami sa inaasal nitong. Bakit kung magtanong ito ay parang boyfriend niya ito? Ano ang karapatan nitong pakialaman ang personal life niya? Kahit bahagyang madilim ang pasilyo, malaya naman na pagmamasdan ni Ami ang gwapong mukha nito. At ewan ba niya kung tama bang nakikita niya o guni-guni lang dahil biglang naging malamlam ang mga mata nito. Nasaktan ba ito sa sinabi niya? Pero bakit? Lumuwang ang pagkakahapit ng lalaki sa kanyang bewang kaya ang akala ni Ami ay pakakawala na siya nito. Pero akala lang pala niya yon dahil bigla siya nitong isinandal sa pader at mahigpit na hawak ang magkabila niyang kamay. Ano bang ginagawa mo, Kuya Kyoto? Nautal at pigil hiningang tanong ni Ami. Nanlaki rin ang kanyang mga mata nang makitang sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. At kaunting pagkakamali lang ay maglalapat na ang kanilang mga labi. I'm asking because I'm jealous. Maya-maya'y sabi nito na nakapagpatuliro kay Ami. Ha? Wala sa sariling tanong niya. Pero sa halip na sumagot na malaya na lang ni Ami, na hinalikan siya nito sa kanyang mga labi. Nanigas ang kanyang katawan dahil sa matinding pagkabigla. At para bang lumipad ang kaluluwa niya sa kung saan. Marahan at masuy ang bawat kilos ng labi ni Kyoto habang hinahalikan ang dalaga. Walang pagmamadali. Para bang ninanamnam niya ang isang masarap na pagkaing unang beses pa lang niyang natikman. Napakalambot ng labi nito at manamis-namis na para bang isang talulot ng bulaklak. Kuya Kyoto, mahinang anas ni Ami nang tumugon siya sa mainit na halik ng lalaki. Nakapikit ang kanyang mga mata at ninanamnam ang matamis na halik ng lalaking gusto niya. Hindi niya maintindihan pero para siyang nababaliw sa halik na yon ng lalaki. Wala siyang idea kung bakit nila ginagawa ang bagay na yon. Pero wala na siyang pakialam pa, bastang mahalaga. Napakasaya niya ng mga sandaling iyon na para bang nasa alapaap siya. Maya-maya pa ay huminto ang lalaki sa paghalik sa kanya, dahilan para magmulat siya ng mga mata at salubungin ang matiim na titig nito. Para siyang malulunod sa mga tingin nito kaya siya na ang kusang umiwas at ibinaling yon sa ibang bagay. Pero nagulat siya nang masuyo siya nitong hawakan sa kanyang baba at siyang iniharap upang muling magtamang kanilang mga paningin. Pigil-pigil din niya ang hininga ng mga sandaling iyon habang hinihintay ang sasabihin nito. I think I like you, Amelinda. I think I like you, Amelinda. Mistulang sirang plaka na paulit-ulit na nagre-replay sa isipan ni Ami ang confession na yun ni Kyoto. Shucks, hindi siya makapagsalita o ni makagalaw ng mga sandaling iyon. Habang nakatingin sa gwapong mukha ng lalaki, halos mabingi na rin siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso na para bang gusto nitong tumalon palabas sa kanyang dibdib. Anong sabi mo? Tanong ni Ami, kahit na malinaw naman niyang narinig ang confession nito. Gusto lang niyang makasigurado na hindi siya nananaginip ng gising ng mga sandaling iyon. I said I like you. Do I have to repeat myself? Do you know how embarrassing this is? Nagkakagusto ako sa babaeng kasing edad lang ng kapatid ko. Saad ni Kyoto sa mahinang tinig na para bang puno ng frustration ng mga sandaling iyon. Natahimik si Ami at natutup ng dalawa niyang kamay ang bibig. Kung ganon, hindi nga siya nananaginip. At totoo ang kanyang naririnig pero parang naumid ang kanyang dila ng mga sandaling yon dahil hindi siya makapagsalita at makatingin lang sa lalaki. Ano, wala ka man lang bang sasabihin? Tanong pa ni Kyoto. Nagsisisi si Kyoto dahil uminom pa siya. Tuluyan nakapagsabi siya ng bagay na hindi naman dapat. Paano ngayon siya haharap kay Seiko kapag nalaman ito nagkakagusto siya sa best friend nito? Isa pa abogado siya at client niya to. Ayaw niya makaapekto ang personal feelings niya sa kanyang trabaho. Ano naman ang sasabihin ko? Nanginginig ang boses na tanong ni Ami. Hindi talaga niya alam kung anong sasabihin sa lalaki ng mga sandaling iyon. Magpapasalamat ba siya? O kaya sasabihin niyang nila? Ano ba talagang sasabihin ko? Mag-isip ka naman, Amelinda. Hindi bali na. Umaga na kaya matulog ka na. Mamaya na lang tayo mag-usap. Anang Kyoto sa kaakma ng tatalikod.
Pero may kung ano ang bumubulong kay Ami na tawagin itong muli at sabihin ang nasa isip. Ngayong umamin na ito sa kanya, gusto niyang malaman kung ano magiging relasyon nila sa isa't isa. Wait lang Kuya Kyoto. Kyoto pala. Nahihiyang pagtawag ni Ami sa binata. Nilingon naman ni Kyoto ang dalaga sa kakunot noong tumingin. What? May sasabihin ka ba? Sandaling nagatubili si Ami kung sasabihin ang nasa isip. Pero eventually ay nagsalita rin siya. Ano lang kasi, itatanong ko lang kung ano ba tayo. Kasi, hindi ba alam mo namang may feelings din ako sa'yo. Tapos ngayon, sinabi mong gusto mo ko. Abot-abot ang kaba ni Ami habang sinasabi yon. Pero kailangan niya ng sagot sa bagay na yon dahil confused siya. Ayaw niyang umasa na meron na silang understanding sa isa't isa porket sinabi nitong gusto siya nito. Hindi tanga si Ami. Alam na alam niyang malaki ang pinagkaiba ng salitang mahal at gusto. Sa case ni Ami, alam niya sa kanyang sarili na unti-unti na siyang nahuhulog sa binata at hindi lang yan basta simpleng crush. Kanina nang kausap niya si Jake, akala niya may feelings pa siya para sa lalaking minahal niya ng 8 years. Yun pala, guilt lang ang tanging nararamdaman niya para sa lalaki. Lalo pat nalaman niyang malaki ang sinakripisyo nito para maprotektahan siya laban kay Harold Bajaras. Ilang segundo ring nakatingin lang si Kyoto sa dalaga at pinag-isipan nang gusto ang dapat sabihin. Naintindihan niya ito, tulad nito'y ayaw din niya magkaroon ng misunderstanding sa pagitan nilang dalawa. Pero sa ngayon, confused pa si Kyoto sa totoo niyang nararamdaman. Yes, he liked Amelinda but he knew there was a big difference between liking and loving. Right now, he may like Ami and be jealous of seeing her with someone else but that's very different compared to the love he felt for Sakura. Kaya ang bagay na yon ay hindi basta minamadali at dapat sa pag-isipan. You know that liking and loving mean different things. That's why I can't answer that right now. If you can wait, give me time. At least until the case is over. Pakiusap niya sa babae. Natigilan naman si Ami sa narinig. Naintindihan naman niya ang punto ni Kyoto pero bakit nasasaktan siya? Dahil ang ibig sabihin lang kasi noon ay hindi ito sigurado sa nararamdaman. Sige, kung yan ang gusto mo. Sagot naman ni Ami. Sa kapilit ng ngumiti, nanatili namang nakatingin si Kyoto sa dalaga na para bang may iba pang gustong sabihin pero sa huli ay pinigilan din ito ang sarili. Okay, for now go to your room and rest. Bukas na lang tayo mag-usap. Sige, good night. Matapos sabihin niya ay basta na lang tumalikod si Ami at tumalilis. Hindi na niya hinintay pa na makasagot ang lalaki dahil parang gusto niyang maiyak. Ganun palang pakiramdam ng unrequited love. Masakit at nakakadismaya, pero wala naman siyang magagawa. Thankful pa rin naman siya kahit papaano dahil may gusto sa kanya si Kyoto. Yun nga lang hindi yung katulad na naramdaman niya para dito. Siguro kaya ganun dahil mahal pa nitong ex-girlfriend nito na kahit tawid dagat pa ay pupuntahan sa isang tawag lang. Mabilis na naglakad si Ami papunta sa kanyang kwarto. Pagdating niya doon, mahimbing na natutulog ang kanyang nanay at mga kapatid sa malaking kama. Sa sama ng kanyang loob, basta nalang sumalampak si Ami ng higa sa kama sa tabi ng kanyang nanay. Hindi man lang siya naghubad ng damit at sapatos o hindi kayo naghilamos man lang. Ang bigat-bigat ng kanyang dibdib at pakiramdam ay maiiyak siya. Kaya naman para hindi niya maistorbong kanyang nanay at mga kapatid, dumapa siya at mariing inilubog ang muka sa malambot na unan, saka tahimik na umiyak. Maya-maya pa'y nagulat si Ami ng isang marahang paghagod sa kanyang likuran ang naramdaman niya. At kasunod nun ay ang malamyos na tinig ng kanyang nanay. Kung ano man ang pinagdadaanan mo anak, alam kong makakayanan mo yan. Ganyan talaga ang buhay. Hindi lahat ng gusto nating mangyari ay natutupad. Ganon din sa tao. Hindi lahat ng mahal natin ay mamahalin din tayo pabalik. Hindi maintindihan ni Ami kung bakit parang nahulaan ng kanyang nanay ang pinagdadaanan niya. Ganun ba talaga kalakas ang pakiramdam ng mga magulang? Nararamdaman nila kung bakit may pinagdadaanan ang kanilang mga anak? Basta lagi mong tatandaan na mahal ka namin ng mga kapatid mo. Nandito lang kami para sa'yo. Matulog ka na anak. Kinabukasan, akala ni Ami ay mas magiging maayos ng pakikitungo nila sa isa't isa ni Kyoto matapos na nangyari kagabi. Pero heto silang dalawa. Halos hindi magkibuan habang magkatapat sa dining table at kumakain. Kasama rin nilang nag-aalmusal ang pamilya niya.
Bukod kay Shiko at kay Uncle Carson. Iha, okay ka lang ba? Nakatulog ka ba ng maayos? Nakangiting tanong ni Carson sa dalaga nang makitang namamagang mga mata nito at para bang buong magdamag umiyak. Dahil sa sinabi ni Carson ang lahat ay napalingon sa dalaga, ganun din si Shiko at Kyoto. Napakunot noo si Kyoto nang mapansing namamagang mga mata ng dalaga na para bang umiyak ito magdamag. Posible kaya nasaktan niya ito dahil sa sinabi niya. Mali ba siya ng sinabi pero bakit? Ang sabi nito kagabi ay payag itong maghintay. Opo, Tito Carson. Okay lang po ako. Nakagat po kasi ng ipis yung mga mata ko kaya medyo maga. Pagdadahilan ni Ami sa matanda. Pero don't worry po, kere lang po ito. Dagdag pa niya. Sa kapilit ng ngumiti, gustong malubog ni Ami sa kinaupuan dahil sa matinding hiya. Dahil alam niyang hindi ka panipaniwalang rason niya. Alam niyang iniisip ng mga ito na nagsisinungaling siya. Kaya parang gusto na lang niyang maglaho na parang bula. Si Seiko naman na younger sister ni Kyoto at best friend ni Ami ay magdududang nakatingin sa kanya. Ilang taon na niyang kaibigan si Ami kaya alam na alam niya kung nagsisinungaling ito o hindi. She knew that her eyes were swollen from crying that she had no idea what the reason was. Lately, she had been coming home late because of work, so they didn't have time to bond. Aside from that, ramdam din niya na may pinagdaanan ng kanyang best friend dahil napapansin niyang madalas ay tahimik lang ito, bagay na nakakapanibago. Maingay at magulo si Ami kaya sa oras na manahimik ito, ay alam na kaagad niyang may mali. Well, hindi bale, matapos lang ang summer project ng kanyang kumpanya ay magli-leave siya ng 1 linggo. Magbabanding sila magkaibigan, kasama ang pamilya nito nang sa ganun ay ma-refresh ang isipan nito at makalimutan pansamantalang dinadalang problema. Samantala nahinto naman si Kyoto sa akmang pagsubo ng kinakain ng marinig ang sinabi niya ng dalaga. Kung ganun, yun pala ang rason kung bakit namamagang mga mata nito. Bigla siya nakaramdam ng pag-alala dahil maruming insektong ipis at maaring mamagat ma-impeksyon ng sugat na dulot ng kagat nito. I'll take you to the hospital after breakfast. Kailangan ma-check yan ng doktor bago ma-impeksyon. Kaagad na sad ni Kyoto saka ipinagpatuloy ang pagkain. Makahulugan namang napatingin naman si Carson sa Siko at Nanay Lorna sa lalaki matapos marinig yon. Wala silang idea kung anong namamagitan sa dalawa maliban kay Nanay Lorna nang bungakalay nobyo ng anak ang gwapong binata. That's good to hear, Iho. Nakangiti at tumangutang-usad ni Carson na para bang nasihan sa nakikita. Isama mo na rin si Lorna at ang mga kapatid ni Ami para naman makapamasyal. Dagdag pa ni Carson sa anak. Sabay naman nandilat ang mga mata ni Utoy at Nene sa naulinagan. Pangarap talaga nilang makapamasyal sa Maynila dahil sa TV lang nila nakikita kung gaano kaganda ang lungsod. Kaya naman hindi maitagong excitement sa mga mata ng kapatid ni Ami habang nakatingin sa butihing matanda. Naku, nakakahiya naman Sir Carson. Hindi ba't may trabaho itong si Kyoto? Ako na lang ang sasama sa anak ko magpa-check up. Ayaw kong maabala pa si Kyoto sa trabaho niya. Nahiya namang saad ni Lorna sa kaharap. Nanlumang mga mukha ni Utoy at Nene nang sabihin yun ng kanilang ina. Bagay na napansin naman ni Kyoto. Alam niyang excited ang mga kapatid ni Ami na mamasyal dahil ito ang unang beses na nakarating ang magkapatid sa Manila. Ikaw talaga, Lorna. Sinabi ko naman sa'yo huwag mo na akong tatawaging sir. Besides, kumpadre ko at ninong naman ni Kyoto ang may-ari ng law firm. Kung saan siya nagtatrabaho kaya walang problema kung absent man siya o late sa trabaho. Ang gusto ko, may ipasyal kayo dito sa Maynila nang sa ganun ay mag-enjoy naman ng mga kapatid ni Ami. Mahabang paliwanag ni Carson habang matamis na nakangiti. Don't worry Nanay Lorna, hindi niyo kailangan mag-alala dahil hawak kong oras ko. Segundo naman ni Kyoto sabay sulyap kay Ami na noon ay pulang-pulang mukha. Is she blushing? O may sakit kaya pulang-pulang mukha niya? Tanong ni Kyoto habang palihim na nakatingin sa dalaga. Sigurado ka ba, Iho? Naniguro namang tanong ni Lorna. Yes. Hindi na sumagot pa si Lorna, sa halip ay ngumiti na lang siya ng matamis at sa kabinalingan ng anak na si Ami na para bang lutang ang isip. Anak, ayos na lang sa iyo na sumama kami ng mga kapatid mo sa lakad niyo ni Kyoto? Tanong niya. Alam niya may hindi pagkakaunawan ang dalawa kaya naisip niyang baka maging istorbo lang sila sa dalawa. Wala sa sariling bumaling naman si Ami nang marinig ang magkakalang boss ng kanyang nanay. Ramdam niyang nag-aanilangan ito dahil iniisip nitong baka makagulo lang ang mga ito sa kanilang dalawa ni Kyoto. Oo naman po, Nay. Bakit naman po hindi? Alam ko matagal niyo nang gustong makapamasyal sa Maynila eh. Sagot naman ni Ami sa kabumaling sa dalawang kapatid. Hindi ba gusto niyong pumunta sa Enchanted Kingdom? Tanong niya sa dalawa na mabilis namang tumango. Pupunta tayo doon. Sasakay tayo ng Ferris wheel at roller coaster. Excited lang nadagdag niya sa mga kapatid. Talaga ate? Bulalas naman ni Utoy at Nene.
Yap, promise ni ate yan. Masayang-masayang dalawa matapos marinig yon. Basta, ang excitement sa mga mata nito'y gayon din sa kanilang nanay Lorna at para kay Ami napakagaan sa dibdib na makitang napapasaya niya ang mga mahal niya sa buhay. Katulad ng napag-usapan, pagkatapos mag-almusal ay kaagad nang gumayak ang pamilya ni Ami. Excited ang mga ito na makapamasyal. Ganun din siya, pero may isang bagay na pinoproblema si Ami ng mga sandaling yon. Paano niya sasabihin kay Kyoto na hindi naman talaga totoong nakagat ng ipis ang kanyang mga mata? My God, paano niya aminin sa lalaki na kaya yun namamaga dahil magdamag siyang mumalingal? Dahil feeling niya agrabyado siya, hindi siya mahal ni Kyoto. Nakasakay ng kanyang nanay at mga kapatid sa kotse. Samantalang si Ami naman ay nag-atubili pa rin nakatayo lang sa tapat ng kotse at kinakabahang nag-iisip. What are you doing? Bakit hindi ka pa sumakay? Bahagyang nagulat at napatras si Ami nang marinig ang baritonong boses ng binata sa kanyang likuran. Nang lingunin niya ito, hindi niya mapigilang mapasinghap nang makitang napakagwapo nito sa suot at simpleng white polo at khaki pants. Yun ang unang best niya nakita nakasuot ng casual attire ang lalaki kaya sa tingin niya ay mas bumata pa ito kaysa sa totoong edad. Shit, pakiramdam ko malalaglag ang panty ko. Sobrang gwapo talaga ng lalaking ito. Saad ni Ami sa kanyang isipan habang nakatulalang nakatingin lang sa lalaki. I said, what are you doing here? Bakit hindi ka pa sumakay? Pag-uulit na tanong ni Kyoto sa dalaga. Feeling ko kasi malalaglag ang panty ko. May sasabihin pala ako, bulalas ni Ami. Buti na lang nakontrol niyang bibig niya na ipahiya ang gusto sa sarili. What is it? Kaswal namang tanong ni Kyoto sa dalaga na parabang balisa habang kaharap niya. Sandaling nanahimik si Ami na parabang nag-iisip kung sasabihin ba o hindi. Kagat niya pang ibabang labi at tensyonado ng mga oras na yon. Hindi matuloy-tuloy ng dalagang sinasabi kaya naman hindi na nakatiis pa si Kyoto. Inunahan niya na ito. Kapag hindi ka tumigil sa kakaano mo dyan, hahalikan kita.